Ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay umabot na sa isang delikadong sitwasyon habang pinatindi ng Russia ang mga operasyong militar nito na kung saan nilusob nito ang silangang lungsod ng Kharkiv sa Ukraine matapos ang ilang araw na pagbitaw nito ng babala sa NATO noong ika-12 ng Setyembre. Ang pinakahuling alon ng mga paglusob na ito ng Russia ay binibigyang diin hindi lamang ang katatagan ng depensa ng Ukraine, kundi pati na rin ang mga limitasyon ng kakayahan ng NATO na direktang makialam sa labanan. Habang lumalaki ang sitwasyon, naglalabas ito ng mga mahahalagang katanungan na naging dahilan upang makialam na ang NATO sa nagpapatuloy na salungatang ito. Bago tayo mag-umpisa ay inanyayahan ko kayong i-like ang video na ito dahil malaking tulong na ang inyong like sa katulad naming mga content creator. Noong nakaraang araw, naglunsad ang mga puwersa ng Russia ng isang serye ng mga airstrike at artillery shelling sa buong Kharkiv na nagresulta sa malawakang pinsala sa infrastruktura. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa 20 individual ang nadamay nang tumama ang mga missile sa mga residential areas, kabilang ang mga paaralan at ospital. Inilalarawan ng mga saksi ang mga eksena bilang isang hindi makataong gawain ni Putin, habang ang mga serbisyong pang-emerhensya ay nagmamadaling tumugon sa sitwasyon, kung saan maraming residente ang naghahanap ng kanlungan mula sa walang tigil na pagwala ni Putin. Ang mga paglusob sa Kharkiv ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte ni Pangulong Vladimir upang mabawi ang momentum sa silangang Ukraine. Iminumungkahi ng mga analyst na ang mga paglusob na ito ay naglalayong hindi lamang pahinain ang mga kakayahan ng militar ng Ukraine, kundi pati na rin ang pagkintal sa populasyon ng sibilyan at sa gayon ay mapahina ang moral ng Ukraine. Isa rin sa mga plano ni Putin ang pagsindak sa NATO at sa mga kaalyado nito upang hindi tuluyang makisali sa larangan ng labanan, kung saan ginagamit ni Putin ang salitang malakas na tugon ng nuclear kapag pumasok ang NATO sa tunggalian. Ang kamakailang direktiba ni Pangulong Vladimir na palakasin ang militar ng Russia sa pamamagitan ng pagdagdag ng 180,000 tropa ay binibigyang diin ng isang estratehikong pagbabago na naglalayong pahusayin ang mga kakayahan ng militar ng Russia sa gitna ng patuloy na labanan sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang mas malawak na inisyatiba upang palawakin ang armadong puwersa na kapag natupad ang karagdagang recruitment na ito, ay aabot na sa 1.5 milyong tauhan ang meron si Putin na nagpoposisyon sa buong Russia bilang kasunod ng China sa pinakamalaking puwersang militar sa buong mundo. Tinutukoy ng artikulong ito ang mga implikasyon ng diskarte sa recruitment na maraming mga individual ang pinilit ng gobyerno ng Russia na sumali sa militar upang ipaglaban ang kanilang bansa. Sa kabila ng vocal na suporta ng NATO para sa Ukraine, ang kapasidad nito na direktang mamagitan ay nananatiling limitado. Kung saan ang alyansa ay nagbigay lang ng malaking tulong militar, kabilang ang mga advanced na armas at pagsasanay para sa mga puwersang Ukrainian. Gayunpaman, ang mga miyembro ng NATO ay naging maingat tungkol sa pagtaas ng kanilang paglahok sa larangan ng tunggalian, upang maiwasan ang direktang konfrontasyon sa Russia na maging sanhi ng paggamit ni Putin ng nuclear sa labanan. Nagbabala ang Pangulo ng Russia na si Pangulong Putin na ang anumang pagtaas sa suportang militar ng NATO para sa Ukraine, partikular na tungkol sa mga long-range missile system, ay ipagkahulugan niya bilang isang direktang pagkilos ng NATO sa labanan. Sa isang kamakailang pahayag, binigyang diin niya na ang pagpayag sa Ukraine na gumamit ng mga missile na ibinigay ng kanluran upang hampasin ng malalim ang teritoryo ni Putin ay isang panimula ng pagbabago sa likas na katangian ng salungatan na mabisang magdala sa NATO sa aktibong labanan at mapukaw ang tinatagong lakas ni Putin. Ang retorika na ito ay sumasalamin sa patuloy na salaysay ng Moscow na binalangkas ang salungatan bilang isang pakikibaka laban sa pagsalakay ng kanluran na sa halip ay isang tunggalian sa teritoryo ng Ukraine. Ang kalihim general ng NATO na si Jens Stoltenberg ay inulit ang isang salaysay sa pakikipagtulungan sa mga kaalyado nito, habang sinusuportahan ng alyansa ng NATO ang karapatan ng Ukraine sa pagtatanggol sa sarili nitong teritoryo, kung saan ang pagtulong ng alyansa ng NATO ay isang depensibong mandato para sa mga bansang inaapi.
Subalit ang prinsipyo ng collective defense ng NATO na Artikulo 5 ay nararapat lamang sa mga miyembrong estado. Kaya ang Ukraine na hindi pa ganap na kasosyo ng NATO ay hindi binibigyan ng parehong mga proteksyon katulad ng mga miyembro nito. Ang limitasyong ito ay humantong sa mga pagkabigo sa loob ng Ukraine, habang ang mga opisyal ng Ukraine ay nanawagan kay Pangulong Biden para sa mas matatag na suportang militar na may kakayahang labanan ang pagsalakay ng Russia ng tiyak. Ang administrasyong Biden ay naghahanda na magpadala ng humigit kumulang $125 million na bagong tulong militar sa Ukraine na kinabibilangan ng mga air defense missiles, mga bala para sa high mobility artillery rocket systems, javelins, at isang hanay ng iba pang mahalagang kagamitang militar. Ang pinakabagong package na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng US na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Ukraine at suportahan ang paglaban nito para sa soberanya. Mula nang magsimula ang pagsalakay ng Russia noong Pebrero taong 2022, binigyan ng US ang Ukraine ng bilyon-bilyong dolyar na tulong sa seguridad na lumampas na sa $55.7 billion hanggang sa kasalukuyan. Ang tulong ay ipinadala sa pamamagitan ng iba't ibang mekanismo, kabilang ang Ukraine Security Assistance Initiative, ang Foreign Military Financing Program, at ang Presidential Drawdown Authority na nagbigay ng malaking suporta para kay Pangulong Zelensky. Habang patuloy na umuunlad ang salungatan, ang US at ang mga kaalyado nito sa NATO ay nag-navigate ng isang maselang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng kinakailangang tulong sa Ukraine at pag-iwas sa direktang paghaharap sa Russia upang hindi lumala ang tunggalian. Ang mga pusta ay mataas dahil ang anumang maling kalkulasyon o hindi sinasadyang sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Russia at NATO ay maaaring humantong sa isang mas malawak na paghaharap sa mga pandaigdigang implikasyon. Sa kabilang anggulo, sa nakalipas na 24 oras, pinatindi ng Ukraine ang mga operasyong militar nito bilang tugon sa patuloy na paglusob ng Russia sa Kharkiv, kung saan iniulat ng Ukrainian Air Force na naharang nila ang 10 sa 14 na drone na inilunsad ng Russia at ipinagpatuloy ng mga puwersang Ukrainian ang kanilang mga operasyon sa loob ng teritoryo ni Putin, partikular na nakatuon sa rehiyon ng Kursk. Inikutan ng mga tropang Ukrainian ang iba pang mga kalapit na munisipyo sa Kursk upang lumpuhin ang kakayahan ng militar ni Putin at sirain ang mga malalaking mapagkukunan ng ekonomiya. Inilunsad din ng Ukraine ang kanilang mga drone, kung saan itinutok ang mga drone na ito sa Moscow, upang bigyan ng malaking mensahe ang Pangulo ng Russia na hindi sila titigil hanggat hindi sila magtatagumpay sa labanang ito, na sumasalamin sa paghingi ng Ukraine ng lakas sa puwang may kapal, na sumang-ayon ng swerte sa kanilang panig, upang manalo sa tunggalian laban sa higantang kalaban. Habang ang magkabilang panig ay nagpapatuloy sa kanilang pakikipag-ugnayan sa militar, magkahalo ang mga reaksyon sa internasyonal. Habang ang ilang mga bansa ay nagpapahayag ng pakikiisa sa karapatan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa agresyon ng Russia, subalit ang iba naman ay tumitingin sa mga drone na ito bilang mga dagdag na aksyon na maaaring makapagpalubha sa mga diplomatikong pagsisikap upang malutas ang tunggalian. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Ukraine, ang European Union ay nag-anunsyo ng karagdagang €40 million sa humanitarian funding para sa Ukraine. Ang tulong na ito ay tutustusan ng mga bumagsak na proyekto upang matulungan ang mga Ukrainian na maghanda para sa papalapit na taglamig. Ang pangunahing focus ay ang pagkukumpuni ng mga nasirang gusali, pagbalik sa mga nasirang kuryente, at pagbibigay ng tirahan sa mga higit na nangangailangan. Susuportahan din ng bagong pondo na ito ang mga Ukrainian refugee at ang kanilang mga host na komunidad sa Moldova, kung saan nilalayo nitong tulungan ang mga pinakamahinang refugee at pahusayin ang kahandaan ng Moldova para sa karagdagang daloy ng mga refugee dahil sa pagsira ni Putin sa kanilang mga tirahan. Ang €40 million na ito sa humanitarian aid ay bahagi din ng mas malawak na pagsisikap ng European Union na magbigay ng malakas na pampolitika, pinansyal at makataong tulong sa Ukraine, isang programa na magbibigay ng hanggang €50 billion sa mga gawad at mataas na konsesyon
hanggang sa taong 2027. Kasama rin sa suporta ng European Union para sa Ukraine ang pagpataw ng matinding parusa laban sa pinuno ng Russia para sa mga ginawa nitong hindi maganda sa labanan. Ang European Union ay nakatuon din sa paninindigan kasama ang Ukraine at sinuportahan ang landas ng bansa patungo sa karagdagang pagsisikap sa pagbawi ng mga soberanya na inagaw ni Putin. Bilang conclusion, habang nagpapatuloy ang sitwasyon, mahigpit na susubaybayan ng internasyonal na komunidad ang interplay sa pagitan ng estratehiyang militar, mga desisyong pampolitika, at pandaigdigang dynamics ng seguridad. Ang kahihinatnan ng salungatan na ito ay magkakaroon ng malalayong kahihinatnan para sa hinaharap na seguridad sa Europa at sa mga tuntuning nakabatay sa internasyonal na kaayusan. Ang mga kamakailang paglusob naman ng Russia sa Kharkiv ay nagsisilbing isang matinding paalala ng patuloy na kalupitan ng labanan at ang mga hamon na kinakaharap ng parehong mga tagapagtanggol ng Ukraine ay nangangailangan ng masusing pagsusuri. Habang pinapataas ng Russia ang mga operasyong militar nito, ang papel ng NATO ay nananatiling higit na sumusuporta sa Ukraine na sumasalamin sa malalim na mga alalahanin tungkol sa pagpukaw ng mas malawak na tugon ni Putin. Habang nagbabago ang sitwasyon, malinaw na ang pagkamit ng kapayapaan ay mangangailangan hindi lamang ng matagal na tulong militar para sa Ukraine, kundi pati na rin ang mga panibagong pagsisikap sa diplomatikong naglalayong mabawasan ang mga tensyon sa pagitan ng Russia at NATO. Ang hindi pagsabak ng NATO sa kalupaan ng labanang ito ay maaaring humantong sa higit pang destabilisasyon sa silangang Europa. Ang mundo ay nagmamasid ng malapitan habang ang Ukraine ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban nito para sa soberanya sa gitna ng lalong komplikadong geopolitical landscape na ito. Ang mga kaganapan naman sa nakalipas na 24 oras ay naglalarawan ng isang makabuluhang pagtaas sa mga operasyong militar ng Ukraine laban sa Russia, lalo na sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga drone na nakatutok sa Moscow at sa mga nakapaligid na lugar nito. Habang hinahangad ng Ukraine na igiit ang mga kakayahan nito at guluhin ang logistic ng militar ng Russia, nananatiling malalim ang mga implikasyon para sa panrehiyong seguridad at sa relasyong internasyonal. Ang patuloy na salungatan ay umunlad ng mabilis na ang bawat panig ay umaangkop sa mga estratehiya nito bilang tugon sa mga pag-unlad sa larangan ng tunggalian. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.